Sa previous episode, inatake ng mga mandirigma ang kuta ng Demon Lord at kasama pa ng mga mandirigmang ito ang mga taong may basbas na blessings mula sa Diyos. Gusto na sanang sumali ng Demon Lord sa digmaan kaso pinigilan siya ng dalawa niyang tapat na lingkod upang ipaalala sa kanya ang kasunduan niya sa Diyosa ng Rebellion. Dahil sa kasunduan na iyon, mas pinili na lang ng Demon Lord na masira ang kanyang kastilyo at pumasok sa lihim na silid upang isil ang sarili, at alam niya sa sarili na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon para bawiin muli ang kastilyo na kinuha sa kanya. Matapos ang 1,000 taon, nagising siya mula sa pagkakatulog dala na rin sa dalawang babaeng nang istorbo sa kanya, nag-reincarnate siya muli, kaso nalaman niya na naging tao siya at maging bata. Sa pagpapatuloy ng kwento, habang sila'y lumilipad patungo sa ibabaw, doon ay naalala ni Regina at Celia ang araw na kung saan, dumating ang balita na ang mga magulang ni Celia ay namatay. Ang buong kuta ng lugar ay sinalakay, at ang lahat ng kabataan at mga tao na hindi makakalaban ay kinailangang magtago at sila'y nagtago sa isang ligtas na lugar, ngunit naririnig pa rin nila ang ingay ng digmaan at ang tunog ng mga bomba, at ang epekto ng labanan. Sa totoo lang, sa isang punto ay nawala ang kanilang ilaw at bigla ang bumalik at di nakakapagtaka na ang mga bata ay natatakot at upang maaliw ang bawat isa, nag-usap sila tungkol sa bagay na hindi konektado sa gyera at sa huli, sila'y nakatulog. Kinabukasan, nang magtapos ang labanan, binuksan ang pinto ng shelter at nakita nila ang liwanag muli, sila'y lumabas mula sa kanilang kanlungan at nakita ang nawasak na lungsod. Halos lahat ng mga sundalong lumaban sa digmaang iyon ay namatay, habang iniisip ang kanyang mga magulang, si Celia ay napayuko sa lupa at agad na umiyak at agad siyang nilapitan ni Regina habang iniisip nila ang magiging kapalaran ng kanilang buhay. Sa kasalukuyan, sila'y naghatid kay Leo sa ikapitong kuta at nakita ni Leo ang gusali mula sa malayo at tinanong sila kung doon ba sila pupunta, ipinaliwanag nila sa kanya kung gaano kahalaga ang kuta sa kanila, at kung paano nila ito pinoprotektahan. Sa katunayan, sinabi ni Celia na ito ang lugar na kanilang ipinagtatanggol at gagawin nila ang lahat upang protektahan ang kuta, di na niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao at kanyang mga tungkulin. Sa wakas, sila'y dumating sa kuta na mas malaki pa kaysa sa inaasahan ni Leo, at ito'y higit pa sa kanyang inakala at ang tawag ni Leo sa lugar na ito ay isang isla, ngunit itinama siya ng babae na ang kanilang kuta ay isang mega float. Ito ay hindi talaga nakalapag sa lupa at sila'y nagtatangkang matulak ito patungo sa dagat, upang salakayin ang mga void mula sa likod at sa huli ay manalo sila sa labanan. Habang sila'y nag-uusap, natanggap ni Celia ang isang tawag at pinag-uusapan nila kung paano niya ipapadala ang impormasyon tungkol sa bata patungo sa gobyerno, at si Leo ay nagpagaling sa kanya noong siya'y malapit ng mamatay, at kahit hindi siya dinala ni Leo, siya ay nasa ilalim na ng kanyang pamamahala. Si Leo ay lubos na nalilito sa usapan, hindi niya naiintindihan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ibig sabihin, kaya tinanong niya sila na ipaliwanag ng mas mabuti. Binanggit nila sa kanya na sa tingin nila ay isa siya sa mga nawawalang bata mula sa pagsalakay ng void, at sigurado silang ang kanyang pamilya ay naghahanap sa kanya, kaya hahanapin nila ang kanyang pamilya at ibalik siya. Sinabi ni Celia sa kanya na bago pa nila mahanap ang kanyang tahanan, maaari muna siyang sumali sa akademya at habang ipinaliliwanag ni Celia kung paano gumagana ang akademya, humingi ng paumanhin si Regina at nagsabi na pupunta siya sa palengke upang bumili ng kanilang mga kailangan. Umalis si Regina at sinabi ni Celia kay Leo na bago siya makasali sa akademya, may ilang proseso na kailangan niyang sundan at kailangan din niyang manatili sa lugar na iyon para sa ilang pagsusulit. Ang mga pagsusulit ay karaniwang pamamaraan na pinagdadaanan ng lahat ng bagong kasapi, at ang akademya ay isang lugar kung saan ang mga kabataang binigyan ng malalakas na kapangyarihan ng mga Diyos upang talunin ang mga void ay isinasanay. Bilang kapalit ng paglaban at pagtatanggol sa lungsod, bibigyan sila ng akademya ng isang bagong buhay at matapos ipaliwanag ito ng maikli, inanyayahan niya si Leo na pumasok sa gusali at sasalubungin siya mamaya. Sa may pintuan, agad siyang sumibat gamit ang kanyang motor at pumasok siya sa gusali. Maraming bagay ang kanyang iniisip at totoo na hindi ayon sa plano niya ang mga pangyayari. Bago siya sumailalim sa malalim na pagtulog, mga 1,000 taon na ang nakalilipas, malaki na ang ipinagbago ng mga tao at marami ng sibilisasyon at pag-unlad. May mga bagong kalaban sila ngayon at ito ang mga void at kahit handa siyang labanan ang mga ito,
Iniisip niya kung magiging epektibo ba siya lalo na't mukha siyang bata at upang mabuhay sa ganitong kalagayan, kailangan niyang gawin ang mas nararapat. Nagdesisyon siyang tawagin ang kanyang katulong mula sa kanyang dating mundo at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tinawag niya sina Petrie at Dish, na nakakita sa kanya sa unang pagkakataon matapos ang halos 1,000 taon. Agad silang tumugon sa tawag ng kanilang amo at binati siya. Sinabi nila na sila rin ay nasa malalim na pagtulog sa mga nagdaang taon at masaya silang makita siya muli, ngunit tinanong siya ni Dish tungkol sa kanyang bagong katawan. Napilitan siyang ipaliwanag na ang kanyang reinkarnasyon ay nabigo at upang bumalik sa anyong tao, kinailangan niyang bumalik sa dating itsura ng siya'y tao pa at naalala niya na ang dahilan kung bakit hindi alam ni Dish kung ano ang itsura nung siya ay isang tao pa ay dahil nakilala niya si Dish matapos siyang maging isang Demon Lord. Habang si Dish ay walang pakialam sa kanyang bagong itsura, si Petrie naman ay nagsabing mukha siyang kaaya-aya at ang bagong itsura niya ay bagay sa kanya. Agad niyang napansin na hindi nagustuhan ni Leo ang sinabi at agad siyang humingi ng paumanhin. Ang tawag ni Leo sa kanila ay mga mahihinang nilalang, at binanggit niyang may hiling siya sa kanila. Mayroon siyang misyon para sa kanila at handa silang gawin ang lahat ng kanyang utos. Habang sila'y tumitingin sa paligid doon ay napansin din nila na marami nang nagbago sa mga tao, at di na sila tulad ng mga taong nakita nila halos 1,000 taon na ang nakalipas. Inamin ni Leo na marami nang nagbago at kailangan niya ng mas maraming impormasyon bago siya gumawa ng hakbang. Hiling niya sa kanila na tumulong sa pagkuha ng lahat ng impormasyon na maaari nilang matipon at alamin ang lahat ng ginagawa ng mga tao sa paghahanda sa pagbabalik ng Demon Lord. Mukhang wala namang masyadong ginagawa ang mga tao dahil wala silang alam tungkol sa Demon Lord. Nakiusap siya sa kanyang mga alipin na maging maingat at binalaan silang huwag gumamit ng anumang device na maaaring mag-expose sa kanila, dahil alerto ang mga tao at ayaw nilang mahuli. Nagtataka si Petrie kung ano ang susunod na gagawin ni Leo at kung susundan ba niya sila pabalik sa kanilang hideout, subalit sinabi ni Leo na hindi siya sasama dahil nasa katawan siya ng isang tao at may mga pangangailangan ang katawan na ito. Kailangan niya ng damit, pagkain at tirahan, at ang pinakamagandang paraan para makakuha nito ay sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha sa mga tao. Ipinabatid niya sa kanila na mananatili siya sa akademya kasama ang mga taong nagdala sa kanya roon, upang gamitin ang pagkakataong ito upang malaman pa ang tungkol sa mga tao at matutunan ang kanilang bagong kultura. Pinaalis niya sila at ipinangako nila na sila'y maging seryoso sa kanilang misyon at matapos silang umalis, pumasok si Leo sa institusyon para sa kanyang pagsusulit. Sa unang pinto na kanyang dinaanan, napunta siya sa isang kwarto na may mahahabang tubo at nagtataka siya kung para saan ang kwarto at ang mga tubo, ngunit biglaang bumuhos ang likido mula sa tubo, parang paliligo. Ngunit nang pumasok siya sa pinto, tumaas ang liwanag at nagsimulang lumiwanag ang mga pulang ilaw habang may malalakas na tunog, labis siyang natakot at sa awa ng Diyos, namatay ang mga ilaw at tumigil ang ingay. Umalis siya sa pinto at nagpatuloy sa susunod, walang inaasahang makikita pa subalit sa huling proseso, natanggap niya ang kanyang identity card sa harap ng pinto at tiningnan niya ang plastic na card ngunit biglang lumapit si Celia at kinuha ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Celia na ang card ay magiging patunay ng kanyang pagkakakilanlan hanggang siya ay ganap na tinatanggap na ng administrasyon, subalit kailangan niyang kunan ito ng tala upang magkaroon siya ng kompletong record para sa kanyang pagsusulit. Kinunan niya ng larawan ang card at ibinalik ito kay Leo habang sila'y pabalik sa kanyang motor. Nararamdaman ni Celia na medyo mahina siya at sinabi niyang kailangan niyang magpahinga sa bahay bago bumalik sa administrasyon para sa kanyang pagsasanay. Inihayag niya kay Leo na hindi pa niya na-awaken ang kanyang kapangyarihan at nais niyang patuloy na lumaban at magsanay hanggang sa ma-awaken niya ang kanyang mga kapangyarihan. Nagtataka si Leo kung anong dahilan ang ginamit ng mga Diyos sa pagbibigay ng ganitong kapangyarihan kung ang isang matapang na tulad ni Celia ay hindi pa nagising ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, inalok niya si Leo na ipakita sa kanya ang paligid upang makita nito ang buong lungsod bago siya ihatid patungo sa kanyang dormitoryo. Sila'y naglibot sa lungsod at nakita niya ang mga masasayang tao sa paligid. Nakikita niya na ang lungsod ay dapat lumaban sa isang giyera at hindi niya maipaliwanag kung bakit mayroong maraming masasayang tao kahit saan. Tinanong niya si Celia kung bakit ang lungsod ay mukhang mapayapa at ipinaliwanag nito na ang mga veteranong mandirigma ang ipinadala sa digmaan. Ang mga mobile fortress ay protektado at tinitiyak nila na hindi sila maaatake ng mga void.
kaya't mapayapa ang lahat doon at sa wakas, nakarating sila sa syudad. Ang gusali ay napakalaki at ipinakita niya kay Leo ang administrasyon at sinabi niyang ang gusaling ito, ay ang sentral na militar na kinakatawan ng buong lungsod at doon nagmumula ang lahat ng kanilang direktang utos. Hindi niya napansin ang inaasahan niyang reaksyon mula kay Leo. Inaasahan niyang magugulat si Leo sa laki ng gusali at sinabi niya rin sa kanya na ang bawat isa na nakakita sa gusali sa unang pagkakataon ay laging na-e-excite. Subalit ang iniisip ni Leo ay iba at nagtataka siya kung paano nila mapasok ang ganoong klaseng gusali nang hindi matatalo sa laban. Dinala siya ni Celia sa loob ng gusali at ipinapakita sa kanya ang kanyang klase kung saan siya makikinig ng kanyang mga leksyon, ang silid aklatan na may maraming aklat, ang silid sayawan, at pati na rin ang paliguan. Bagamat naiintindihan niya kung bakit mayroong silid pagsasanay at silid aklatan, ang hindi niya lang maiintindihan kung bakit mayroong silid sayawan sa isang paaralan, sumagot si Celia na kung puro trabaho lamang at walang kasiyahan, maiinip lang silang mga mag-aaral. Habang sila'y naglalakad patungo sa dormitoryo, ipinakita sa kanya ni Celia ang dormitoryo para sa mga babae at napansin din niya na lahat ng mga babaeng dumaan sa kanilang tabi ay nagbigay ng magagandang mga comments tungkol sa kanyang itsura. Dahil dito, sinabi ni Celia na magiging popular siya, ngunit biglang nagbago ang kanilang masasayang sandali nang makita ni Celia ang isang lalaking estudyante na hindi niya gusto. Lagi itong nagpapahiwatig sa kanya at sa araw na iyon, tinanong siya nito kung ano ang ginagawa niya kasama ang bata at kung ang kanyang mahinang platon ba ay nag-aalaga na ng mga bata. Binanggit nito kay Celia na kung hindi niya magising ang kanyang kapangyarihan, maaari siyang palayasin sa paaralan kaya iminungkahi nito na sumali si Celia sa kanyang platon upang maging laruan niya at masiguro ang kanyang pwesto sa paaralan. Tumanggi si Celia sa alok at sinubukan niyang umalis ngunit nagalit ito at kinuha ang buhok ni Celia at dahil dito, nagalit si Leo at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang lalaki at ito ay yumukod sa kanyang harapan. Ayaw sumuko ng lalaki kaya kinuha nito ang kanyang sandata, subalit dumating ang isa pang estudyante at ipinapaalala sa kanya na hindi pinapayagan ang paggamit ng kanilang mga sandata sa loob ng paaralan, at ang lalaki rin ay lumabag sa patakaran dahil pinasok niya ang dormitoryo ng mga babae. Umalis itong nagagalit at nagpasalamat si Celia sa babaeng estudyante. Itinuloy niya ang pagpapakilala kay Leo at sinukat siya para sa kanyang uniforme at muling naramdaman ni Celia ang pagkapagod, kaya siya ay namahinga saglit sa ilalim ng isang puno bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Sa wakas, dumating sila sa dormitoryo ni Celia at mukhang mas luma ang dormitoryong ito kumpara sa ibang nakita ni Leo sa kanilang paglalakbay. Pinaliwanag ni Celia na ang paaralan ay batay sa merit at maaari lamang makakuha ng magandang kwarto kung isa ka sa mga pinakamatalino sa paaralan. Napadaan sila sa kwarto ni Regina ngunit ito ay natutulog kaya dinala ni Celia si Leo sa kanyang kwarto. Pinapaligaw niya si Leo at habang ginagawa ito, tinanong siya kung nais ba niyang sumali sa kanyang platon. Kahit na mahina ang kanyang platon dahil sa wala siyang kapangyarihan, nais niya lang masiguro ang kanyang kaligtasan sa paaralan at doon ay napunta si Celia sa banyo at nakita si Leo na hubot-hubad. Kinakabahan ito ngunit sinabi ni Celia na ituring lamang siya bilang ang kanyang ate kaya't inalok pa niyang tulungan si Leo na mag-shampoo at sa pagkakataong iyon, binanggit niya kay Leo na sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, maraming platon ang maaaring magka-interes sa kanya. Sinabi pa niya na hindi siya magagalit kung hindi siya sasamahan ni Leo at nais niyang manatili silang magkaibigan at gayunpaman, balak talaga ni Leo na sumali sa kanya. Natatakot si Leo na maaari siyang mapahamak kung may mangyari kay Celia kaya tinanong niya ito kung bakit nais pa rin niyang manatili sa paaralan kahit alam niyang wala siyang kapangyarihan. Bilang depensa, sinabi ni Celia na nais niyang matutong protektahan ang kanyang sarili at biglang nawalan ng malay si Celia. Kinuha siya ni Leo at disadyang nahalikan niya si Leo sa leeg at sinabi sa kanya na nagsisinungaling lamang siya. Walang kapangyarihan sa pagpapagaling si Leo at ang kanyang kapangyarihan ay isang dark power. Binanggit pa niya kay Celia na ang tunay niyang pagkatao ay namatay sa mga guho. Sa huling bahagi ng episode, naghiwalay sina Petrie at Dish upang mas mabilis na makakalap ng impormasyon at sa tingin mo, ipagpapatuloy pa ba ni Leo ang kanyang misyon na wasakin ang mga tao? At dito na rin natatapos ang ating recap. Antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode ng bagong anime na ito.